of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
feel the pain each day when I am drenched in the rain. Emotions start to alter, my faith begins to falter, and in the end, no hills are too high, no seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my faith, declare without shame you are God, and I will sing in the midst of the storm. All the while when I was strong, my love, it was you all alone. Hope has grown stronger, my faith is now my anchor, and in the end, no hills are too high, no seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my faith, declare without shame you are God, and I will sing in the midst of the storm. No hills are too high, no seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my faith, declare without shame you are God, and I will sing in the midst of the storm. No hills are too high, no seas too deep. I will shout and exalt your name. Proclaim my faith, declare without shame you are God, and I will sing in the midst of the storm. And I will sing in the midst of the storm. And I will sing in the midst of the storm. Magandang umaga, mga kapatid. Good morning, Jesus. Kumusta na kayo? Amen. Kami rin. In Jesus' name. So, kumusta nga po ang mga kapatiran sa ating family ng Kompi mula po doon sa East, sa North, sa East, at sa News. North, East, West, South, at sa buong mga mananampalataya ng yan ay kasama namin sa patuloy na pag-aaral ng magagandang balita ng ating Panginoon. So, sa araw pong ito, meron tayong pag-aaralan na para sa akin ay napakahalaga in relation do sa ating pinag-aaralan ng last week about the doctrine of forgiveness. Dito ang ating pag-aaralan ay tungkol naman doon sa unforgivable sin. Ano nga ba yun? May relasyon nga ba? But before anything else, napakahalaga, Sister Cora, ng memory verse of the week. Yes. Ano nga ba yan? Yes, ang memory verse natin for the week sa Mark 9:23, Jesus said to him, "If you can believe, all things are possible to him who believes." Amen. At sa Tagalog naman, Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sinumang may pananampalataya. Marcos 9:23. May Amen. pananampalataya ka ba? Amen. Hallelujah. Kumusta ka nga pala? How are you now that you are 47? Mabuting mabuti. Mabuting How mabuti. about you naman? Iba yung kanya eh. Mabuting mabuti. 57. 57 naman. Bakit ang tao ganoon? Iwas ki iwas. Pero samantalang gift yun sa atin na naabot natin. Ano? Oo. Sabi sa Bible, di ba? Ano ba yun? Psalms 90:10.
ng buhay ng tao hanggang 70 at kung talagang malakas, hanggang 80. Pero nabanggit nga ni Pastor Alex, but in between that bracket ay puno ng dusa at pasakit. Alam niyo mga kapatid, ako'y nagpapasalamat kasi yung dusa at pasakit, naulit ko na minsan, yun ay kalimitan ay nanggagaling sa pinakamalapit sa iyo, sa family. Pero kami nagpapasalamat, hindi ganun kadusa, hindi ganun kasakit. Meron. Pero sa palagay ko, kaya kami humahaba ang buhay dahil ang aming mga anak, mga apo ay generally speaking ay blessed ng ating Panginoon. Kasi Sana kayo yung rin, ha? familiarity kasi yun. Kaya yung sa may pamilya. kaunting conflict na nambubuli daw ako. Para Hindi, ano lang yun. Mahal mo lang kasi. Mahal lang kasi. Medyo Okay. naki-carried away. So anyway, ang atin pong pag-aaral ay hango doon sa Matthew 12, 22 to 32, mga kapatid. Matthew 12, 22 to 32, at kaparallel din nito doon sa Lucas 12, 8, 12, at sa Mark 3, 29 to 30. Ito nga po yung unforgivable sin on unpardonable sin. But before that, let's call the Mag-open in presence prayer muna tayo, of the Dad. Holy Spirit, ha? Mag-open in prayer ka muna. Isa nga pala, sige Lord, salamat po. Ba't ba ako yung na-overwhelm ng ating topic at sa ninyong lahat? Again, Lord, mula po kanina, ang aming pasasalamat ay aming inuulit dahil kami pinipili mo kahit po sa masiselang topic na katulad nito. Nagpapasalamat kami, Ama, kasi kami unang naliwanagan. At salamat po, hindi naman ito warning, kundi palaala ng isang nagmamahal na mag-iingat sa mga kasalanan na hindi mapapatawad sapagkat ito inuutos mo na at ito nga ay nung paman at magpakailanman na unforgivable. Again, by the power of the Holy Spirit, Father God, nais po namin muling sa iyo lamang ibalik ang karangalan, ang honor, at sa pangalan ng Jesus, alam po ito'y magaganap. Amen and amen. Amen. Awit muna tayo. Sister, pumasa pa. Thank you, Lord. Come, Holy Spirit. We need you. Holy Spirit, I need you. Holy Spirit, I Come, Holy Spirit, I pray. Come with thy strength and thy power. Come in thy own special way.
We welcome you, sweet Holy Spirit, in our Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Sister, pakibasa. Matthew 12:22 to 32. Sa Matthew 12, verse 22 to 32. May dinala ang mga tao kay Jesus na isang lalaking bulag at pipi na sinasaniba ng masamang espiritu. Pinagaling siya ni Jesus. Agad siyang nakakita at nakapagsalita. Namanghang lahat at sinabi, ito na nga kaya ang anak ni David? Pero nang marinig ito ng mga Pariseo, sinabi nila, si Satanas na pinuno ng masasamang espiritu ang nagbigay sa kanya na kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. Alam ni Jesus ang iniisip nila. Kaya sinabi niya sa kanila, kung ang mga mamamayan ng isang kaharian ay nagkahati-hati at nag-away-away, mawawasak ang kahariang iyon. Ganito rin ang mangyayari sa isang lungsod o tahanan na ang mga nakatira ay nag-aaway-away. Kaya kung si Satanas mismo ang nagpapalaya sa kanyang mga kampon, nagpapakita lang ito na nagkakahati-hati sila at nag-aaway-away. Kung ganoon, paano mananatili ang kanyang kaharian? At kung si Satanas nga ang nagbigay sa akin ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu, sino naman ang nagbigay ng kapangyarihan sa mga tagasunod ninyo na nagpapalayas din ng masasamang espiritu? Sila na rin ang nagpapatunay na mali kayo. Ngayon, kung nagpapalayas ako ng masasamang espiritu sa pamamagitan ng espiritu ng Diyos, nangangahulugang ito na ang dumating na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Hindi maaaring pasukin ng magnanakaw ang bahay na malakas na tao kung hindi muna niya ito gagapusin. Ngunit kapag naigapos na niya, maaari na niyang nakawan ang bahay nito. Ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin, at ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglapastangan sa Diyos ay mapapatawad. Ngunit ang paglapastangan sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad. Ang sino man nagsalita ng masama laban sa akin, na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sino mang magsalita ng masama laban sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. Amen, Thank you, Lord. amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ang title nga po ng ating pag-aaral ay tungkol doon sa hindi mapapatawad na kasalanan. The unforgivable or unpardonable sin. So, meron palang ganoon. So, with this, yung ating lesson nung last Tuesday ay napaka-importante na bigyan natin ng panibagong, let's have a review. Kasi doon, pagka hindi natin nasundan ng ganitong pag-aaral, baka ang mangyari ay para bagang no exemption to the rule, talaga bang lahat ay napatawad? So this will answer that question. Very, very critical din ang pag-aaral na ito. So with that, pwede bang i-reviewin natin yung lesson natin ng last week? Okay. Sabi nga, ang ating lesson ngayon ay unforgivable sin. Ngayon, ating i-recap yung ating last Tuesday, yung doctrine of forgiveness. Akino ito sa Lucas 23, verse 33 to 34. When they came to the place called the Skull, they crucified him there along with the criminals, one on his right and the other on his left. Sa verse 34, then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. So, ito yung ating verse noon. Ngayon naman, tinake up din ni Pastor noon yung definition, biblical terms. Sa Greek ito. There are two Greek words that are used in the New Testament for forgiveness. Unang-una, yung charizomai comes from the Greek word charis, which means grace. Sa Ephesians 4:31-32. At yung
charizomai is also used in Colossians 2, verse 13 to 14, to speak of the death paid by Christ when He died on the cross. Ang padalawang Greek word yung apime, meaning we let something go. We don't bring it up again. We don't let it take over our hearts. So forgiving others can take time when something extremely hurtful has been experienced because of the sins of others. But understanding God's plan for forgiveness helps a believer in the process of forgiveness. Yun ay sa 1 John 1:9. If we confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all So, yung pala, unrighteousness. sister, biblical definition, charizomai, ay yung chari doon, charis, ang ibig sabihin ay grace. In other words, ang forgiveness ay grace from the Lord. We cannot forgive unless otherwise we pray for the grace. Ano? Yung pala ba? Maganda rin nga. Ano? Yes. Thank you, Lord. Tinake up din ni Pastor noon yun, how do we forgive? How do we forgive? At binigyan niya yung two types of forgiveness. Unang-una, yung unilateral, ay yung meaning ng yung possessional, unconditional, pero may threat, yung universalism, yung walang laman yung hell. Ang padalawa ay transactional forgiveness. This is where a person repents of what they did to you and they come and they confess it first. Ito yung una, yung an offender confesses a fault and receive forgiveness from the offended. Ang padalawa, it is called transactional forgiveness because a transaction has taken place between the offender and the offended. Yung sa akin naman, yung ba't ang forgiveness ay napaka-importante? Ang unang-una dito, forgiveness is the calling of all followers of Christ. Ang palatandaan nito, yung ating Christian journey is the commitment to become a forgiving person. Not just one offense, but an essential virtue when you all the time. Ibig sabihin nito yung gaano kalimit tayo magpatawad. Nasabi natin yun yung kay Peter. Sabi ni Peter 7 times, pero sabi ni Lord, no. Sabi niya 7 times. Pero ibig sabihin ni Lord noon, walang bilangan. Hindi dapat bilangin. 70 times 7 ang kay Lord. Yes. Ang padalwa, yung forgiveness is a gift you give to yourself. Ito napaka-importante. Kailangan, sabi nga, bakit give? Di ba pag tayo ay nag-forgive, pag tayo nagpatawad, di ba napakasarap, nagkakameron tayo ng inner peace, ang sabi nga ng ibang tao, para tayo nabunutan ng tinik, di ba? So yun ang parang gift sa atin, na tayo ay naalsan ng sama ng loob, naalis yung parang bigat sa dibdib, na tayo nagkameron ng unforgiveness. Pero ngayon, nag-forgive tayo, so napakasarap ng pakilasa. So yun ang gift. Ngayon, yung forgiveness is a choice, sabi nga. A process where you decide not to allow your thoughts, your spirit, your life to be consumed with resentment and bitterness. Ang unforgiveness dito is dangerous. Bakit dangerous? Kasi, di ba pagka tayo hindi nagpatawad, punong-puno tayo ng pigati sa ating kalooban, punong-puno na anger. At ano nangyayari pag tayo galit na galit? Nagkakameron ng depression, di ba? At nagkakasakit. Kaya marami talagang hanggang ngayon yung hindi nagpo-forgive, hindi nagpapatawad, kalimitan. Kita niyo yung mukha, palagi ng galit ang mukha. Palagi ng parang kung saan parang nagdidilim kung tingnan mo, hindi maaliwalas. Di ba pag tayo masaya pag ikay nag-forgive? Pero pag hindi ka talaga nag-forgive, kitang-kita mo yung kanyang appearance, yung loob ay talagang kung saan kitang-kita mo rin na nagpuputok yung dibdib niya at makikita mo nga sa expression sa mukha. So, yun ang napaka-danger at nagkakameron ng depression at yun nga, nagkakasakit. So, sabi dito, hindi tayo ginawa ng Diyos para dito. You can claim a new narrative where you overcome all of the horrible consequences of what happened to you. Sabi naman dito, paano naman yung forgive and forget? Ito actually ang struggle sa process. Whenever we extend forgiveness and believe the issue is resolved, the offense somehow reappears and reminds of the heart. Tawag dito yung memory offense. Unang-una, nobody but God
can forgive and forget. Totoo naman. Ang Diyos lamang talaga ang makakalimot at magpo-forgive. It's normal for the brain to retain grief and the pain from the past. A memory of an incident doesn't mean you didn't offer forgiveness. That's human. A memory is an opportunity to reaffirm your commitment to love and forgive and reflect Christ's image. And this is also where forgiving 70 times 7 yung ini-apply. Doon in-apply yung 70. Yes. Ayan. So in other words, si Lord kasi merong incommunicable traits, character. Yun ay Kanya lamang. Omnipotent, omnipresent, omniscient. Kanya lang yun. Hindi natin pwedeng ma-claim na tayo meron noon. Pero mas marami ang Kanyang communicable. Like to love and to forgive, to be merciful, napakarami. So, forgiveness is yan. Yan ay attribute ng ating Panginoon at yun ay atin namang ibinibigay sa atin upang tayo maging forgiving church, forgiving person din. Ang ganda, no? Thank you. Well, ang ating lesson is, we can say this is an exemption to the rule. Kasi baka ma-total natin, ganun pala, forgiven na pala, merong unforgivable sin. At yun nga po ang teksto na binasa natin kanina, sa Matthew 12:22 to 32, at yun ay parallel verse niyan ay sa Lucas 12:8 to 12, and sa Mark 3:29 to 30. Yung paglapastangan sa banal na Espiritu Santo. Ang immediate na konteksto nito ay doon sa Matthew 12 makikita. Kumbaga sa si Jesus ay nagpagaling, siya ay nagbigay na isang napakalaking himala, and yet ang sabi ng mga Pariseo, itong example ng mga hardened na unforgiven na sila, sibol-sibol yan. Ang kanyang espiritu ay sa demonyo, sa kaaway. Yun ang direktang ibig sabihin na unforgivable. Ang Holy Spirit ang gumalaw, and yet, espiritu na kasama na ikinikredit mo. In other words, si Jesus Christ ay binibilang mong kamembro nung army ni Satanas. Yun ang isang bagay na hindi katanggap-tanggap sa Diyos at immediately sinawatan ni Kristo ito. Lahat, wala siyang nagreklamo tungkol sa pahirap sa Kanya, pag-alipusta sa Kanya, hanggang sa patayin sa krus. As a matter of fact, binblaspheme pa nga siya. Pero ang sabi niya dito ay, Ama, patawarin mo po sila, hindi nila nalalaman kung ang ginagawa. Yun ang sa Calvary. Pero sa sitwasyon na ito, nang marinig niya na tuloy-tuloy ang paglapastangan ng mga tao sa Holy Spirit, binigyan na ito ng stop the red light. Huminto kayo, short of saying na huwag niyong, kalye sigurong salita ito, so pardon me for this, huwag niyong bastusin ang Holy Spirit. Huwag ganoon, hindi ito pwede yan. Mapapahama kayo pag hindi niyo yan binago. At yung main verse natin dito, doon sa verse 32 na Matthew 12, yun ang sinasabing, sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit sino mang magsalita laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Maging sa panahong ito o sa panahong darating. Look at that. Maging sa panahong ito, nang sabihin ni Kristo, at sa panahong darating. So ang ibig hanggang sabihin, ngayon. Hanggang ngayon. Dire-diretso. Hindi yun mabapawi, hindi mababago. Help me on this. Sa Bible, merong mga salita doon na covered by this. Basta sinabi, hindi mababago. Pero mga may exemption. Sa aking pag-aaral, ewan ko kung sasangayon ka sa akin. Halimbawa, katulad ba doon sa Mark 6:4? Mark 6:4, sabi doon ay, walang propeta na walang gumagalang o walang honor maliban sa sarili niyang tahanan, lugar, at sa kanyang pamilya. In other words, para bagang hindi kinikilala ang mga propeta sa sarili niyang bayan, sa sarili niyang tahanan, sa sarili niyang pamilya. Nasabi yan ni Kristo kasi na-experience na yun doon. Pero ang aking paniniwala, maraming nasolve. Yung Calvary, yung cross ni Kristo, yung dugo ni Kristo. And this is one of them na hindi na pwedeng hindi i-honor, hindi na po pwedeng hindi i-recognize ang mga alagad ng Kristo sa panahong ito lalo na.
At ang evidence ay tayo, yung ating mga pamilya. Ating pamilya na isasama na natin. Nakikinig sila na isasama natin. Of course, ito'y power ng Word of God, power ng Espiritu Santo. Hindi ko sinasabing ang salita ng Diyos ay nawala. Pero ang aking paniwala, kabahagi ito ng binago. Lahat ay binago eh. Pati yung kamatayan na wages of sin is death, nawala nga eh. So ito na yun. So ito lang kanya sinasabi, itong unforgivable sin na ito ay maging sa panahong ito o sa panahong darating. So hindi ito magbabago. Kaya ito dapat ay ating pag-ingatan at bigyan natin ng magandang pagsasapuso at pag-iingat sa ating mga gawa. Short of saying na sa Galatians 6:7, huwag niyong lilinlangin ang inyong sarili, hindi maaaring tuyain ang Diyos. God is not mocked. Hindi natin pwedeng ang Diyos ay lukuhin, linlangin, at gano'n nga, para bagang halos ay babastusin natin. So, itong pagyayaring ito, yung Pariseo ang guilty of this by knowingly attributed to Jesus the work of Satan. Mga Pariseo ito na sinabing yan ay trabaho ni Satanas, ay trabaho ng Holy Spirit. Such blasphemy denies the knowledge and illumination they possess. Ang mga Pariseo, practically, they know the law. They know the law, but the illumination, nawala. Dahil nga, naging prideful na ang kanilang spirit, inari na sila lamang ang talagang pinagkatilo at mali. At to the point na pati ang sarili nila ay kanilang dinidyos na rin. It is demonic, the fruit of a callous heart, aligned against God and attributing to God that's belong to Satan. Sa passage na ito sa Matthew, we see something of the cosmic battle wherein spiritual warfare. So again, idinidiin, spiritual warfare ang nagaganap noon, ngayon at magpakailanman. Kaya ang laging paalala sa atin, dapat tayo ay magtagumpay dahil ito na pagtagumpayan ni Kristo at sa makatuwid, balik ulit tayo doon sa armor of God. Huwag kalilimutan, nagtagumpay na tayo. Ephesians 6:10-17, the helmet of salvation, breastplate of righteousness, the sword of word, the shield of faith, shoes ready to preach the gospel. Lahat yan. Huwag kalilimutan. Huwag natin kalilimutan na pagtagumpayan ni Kristo, kaya hindi tayo dapat mabigo ang mga napagtagumpayan na niya. So again, ano nga ba yung blasphemy? Ang blasphemy, according sa definition, somehow biblical, pero LCL sa dictionary din, it refers to a great disrespect shown to God or to something holy or to something said or done that shows this kind of disrespect. Disrespect. Heresy refers a belief or opinion that does not agree with the official belief or opinion of a particular religion. Heresy naman yon. In other words, when anyone speaks ill of such thing and knowingly out of malice ascribes them to an unclean spirit, yun ang ginawa ng mga Pariseo. Such a person is said to commit blasphemy against the Holy Spirit because they directly fight against God and take His holiness and purity from Him. Please take note. Si Jesus Christ, hindi mimisang sinabing, ikay nagbablasphemy. Sinabihan si Kristo na ikay nagbablaspheme. Especially nung sabihin niyang, ako ang Diyos ay isa. Ako'y anak ng Diyos. Ay yun ay blasphemy sa kanila. So the word blasphemy ay napakalawak ang gamit. Positive, negative. At ito nga ang ating pag-aaralan sa ngayon. So, pag sinabi mo ikaw ay anak ng Diyos sa kanila, iniinsulto mo ang Diyos. And that is punishable by stoning to death. So pati si Kristo, tinawagan ng mga ito, siya tinawagan din nila na yung pagbablasphemy ay ating iiwasan lalo sa Espiritu Santo. So ano nga ba yung paglapastangan sa Holy Spirit? Itong blasphemy ay verbal sin from the mouth, from the heart to the mouth. If it is a sin you commit within your mouth and your pen, kalimitan yung pagsusulat din, kasama rin ito. It is an action by which you desecrate the holy character of God. Dito na, sinisira mo na ang holiness of God through your mouth, through your mind of course, but people cannot hear it kaya this is the mouth and the things that they can see. All Christians can commit all sins. Lahat tayo, walang exempted. Talagang we still can commit sin kasi nga andito pa tayo sa mundong ito. Sins like murder, abortion, adultery, stealing are sin in the New Testament, sin against God,
And it carries a weight. Very mahirap ito ha. Some of them are punishable by stoning to death nga sa Old Testament. Even in the New Testament, adultery, nahuli po namin ang babaeng ito. Kaya akto nilang pagbabatuhin. Yun, kasi adultery. Pero si Kristo, iba sa kanya. Love. Ano pang ating makita rito? Sabi dito what about the 7 deadly sin? Yung ating mga napag-aralan na, ito ba ay unforgivable? Especially doon sa Proverbs 6:16 to 19, yun, sins that God hated most, especially yung last two, yung ikay naging false witness, at ang pangalawa, ikaw yung nagiging sanhi ng pagdidibisyon ng family, ng mag-asawa, ng simbahan, ng mundo. Yun ba ay kasama doon sa unforgivable sin? Yun ba ay kasama? Again, kung i-refer natin sa verse 32, yun ay hindi kasama. Pero makakasama kung hindi ito pagsisisihan. In-specify doon, tanging ang blasphemy to the Holy Spirit ang siyang walang kapatawaran. At iyan ay totoo noon, hanggang ngayon, at forevermore. So, yun po ang pagkakadefine nito. If any of you have been guilty of these sins against God, do not lose hope of forgiveness. If you confess your sin, lagi naman ganun all we have to do is to confess our sin sincerely from the heart, repent, not say sorry only, but you know it, na ayaw mo nang maganap yun uli sa iyo. Including yung using the name of God in vain. Yung halimbawa ay, din sa nabasa ko, pati yung pagkasabi na, oh my God, OMG, alam mo, ang Diyos, naghalit sa iyo sa ginawa mo. Yan is using the name of God in vain. So in other words, even small things na walang reverential tone from the heart, that is blasphemy to the Lord. And if that is the case, then, paano yun? Hindi nga sa tao, hindi kay Kristo, hindi sa Diyos Ama, kundi sa Holy Spirit. Lahat ay mayroong kapatawaran. So peace be with you. Hindi yan ang tinutukoy na unforgivable. So again, mga kapatid, ang pag-asa natin ay napakalaki. Kasi tayo kabilang doon sa forgiveness of God is nasa atin na. All we have to do is take a review at tignan po natin. Otherwise, pagka lahat ng yan ay unforgivable, kabalik rin ito nung ulit na natin yung walang laman ang impyerno, ay baka dito ay punong-puno dahil unforgivable kahit yung mga kasalanan yun. So, ang good news ay, dito sa ating pag-aaral, ating ipas forward na hindi talaga lahat ng ito ay unforgivable. Kayo rin mga kapatid alam kong ako'y bago ako makuha, kami nagpapalitan, ano ba yung pwedeng isunod doon sa doctrine of forgiveness? Lahat ba yan? So pumasok yung unforgivable sin. You might have committed some terrible sin. You might have said something you really regret. Whatever sin you may have committed, whatever words you might have said, you're still being convicted by it, which is good. So, ngayon, wala sa ating kalos. Kumbaga I know, each one of us, ay yung mga kasalanang nagagawa natin pag nakapagsabi ka ng masama, nakapagsabi ka ng masakit, nakagawa ka ng masama, sin of omission, sin of commission, disposition. Bilang Kristiyano, na ang tagal na natin kay Kristo, nakakaramdam ka ng conviction. Because nga the Holy Spirit is there. Hindi yan papayag na pababayaan ka hanggang sa ikaw nga ay mapahamak. So, confess our sin and God is ready to forgive us. God wants all men to be saved and through the Holy Spirit, He draws all men to Jesus Christ. If a person wants forgiveness and desires to love God, God will never turn a person away. Never. It will never. So, siya'y lagi ng handa sa kanyang patawad. Katulad natin, we have a lesson na mayroong mga tao na sa puso mo na patawad mo na. Kaya lamang, hindi naman nahingi ng tawad. Well, it doesn't matter. Basta ikaw, 100% in your heart, ready ka nang yakapin sila. Ready ka nang yakapin sila. You have forgiven them. Ang maganda pa nga, initiate Ikaw ang mag-initiate na lapitan, kung talagang forgiveness yan, less the pride, para makumpleto yung
state, yung definition ng forgiveness. May pinatawad, may humingi ng tawad, nagkameron ng reconciliation. So, additional definition para makita natin kung ano ba yung pagbablaspheme. Ang pagbablaspheme o paglapastangan ay it means to revile, yung nanlalait, no? Paano ba yun? Thank you, Lord. Si Pastor Alex Dueñas, Moses Alexander Dueñas, yung pala tunay niya pangalan. Kahapon, blessed na blessed ako. Halos wala siyang idinadaing tungkol sa kanyang sakit. Yung sakit na yun, medyo, siguro may factor din yung meron kasi isang lugar sa Amerika kung saan everything is almost provided for. Halos walang bayad. But it's paid. Can you imagine? Ano yun? Meron ho kayong donor. Oh, I'm sorry, meron kaming mission dito sa Pilipinas. What? Parang gano'n. The next time, dahil pala, meron ho, oh, I'm sorry. Patatlo sa kapa, ginrab. Walang ka, ano. Masakit kasi yung sakit na yun eh. Naalala ko tuloy, sister, yung yung kaibigan mo. Kapitbahay namin. Kaibigan, too close that pati yung isa namin dingding kadikit nung kanila. To make long story short, may sakit sa cancer. At nung umatake na, stage ano ba yun? Itong aatake yun, kung mga kulang sa panggastos, yung pain, kung ano na ang mga kagat, kung ano-ano na ang mahawakan, kung ano na ilagay sa bibig, but still andoon. Ang nakakalungkot ay meron na siyang nang iipong galit. Meron na siyang pagmumura sa bibig. Nagsimula kung sinong makita, pamaya-maya ang Diyos ay napagalitan na rin. Ako yung nagpapasalamat kay Lord kasi nung malapit na sikunin ni Lord, may sinabi rin naman siya, Lord, ano masabi niya? Maawa naman po kayo sa akin. Parang, bahala na ho kayo sa aking mga anak. Sinabi niya. So in other words, repentance. Repentance pa, yung last minute repentance. So, pagbisita mo doon, nag-aagaw sa isipan mo, ito nga kaya ligtas o kung paano, so huwag kang hahatol. Pagpunta mo doon, hindi naman ako pastor. Sabi sa amin, wala lang, inay. Parang gano'n, hindi bali. Mahal ng Diyos ang iyong inay. Kasi kung minsan, baka mabibigla ka na I know, na yan ay kahit ano pa nagawa, parang gano'n. Sabi noong isa nating kay Pastor Nanding ba yun? Sabi kahit wag ka nang umimik, basta pumunta ka na lang your presence mean a lot. Inirepresent mo na doon si Kristo. Kumbaga sa yakapin mo na lang. Iyakan mo, sumabay ka sa iyakan. Parang ganon. Bagamat ang marami doon agam-agam na ano kaya nangyari sa buhay pangkatapusan nito. Anyway, naulit ko lang kasi ako'y natutuwa kay Pastor Alex Dueñas. Walang kareklamo sa kanyang naranasan na yon. So, isang katiyakan, ito ay hindi one-time act of sin. Ito ay paulit-ulit hanggang sa mag-ugat, hanggang sa hindi na makaiwas nung tao na naapektuhan dito. So, paano nga bang itong blasphemy ay matatawag nating unforgivable sin? There is no forgiveness for this sin because it is committed by a person who has reached such a state of rebellion and stubbornness that they have been handed over to judgment and are simply awaiting its sentence. Ang kanyang kilos, ang kanyang statement, ang kanyang aura, ang kanyang mata, parang sinabi na yan ay hindi anak ng Diyos. Ito'y kabilang sa ampon ni Satanas. This person has no hope for forgiveness because they have no desire for forgiveness. These persons shall receive no forgiveness because they have no grieve and blaspheme the Holy Spirit that He has withdrawn from them. Ito'y personal na withdrawal, personal na alis na, hindi na ako kabilang dyan. And when the Holy Spirit has withdrawn from a person, merong parang doon sa ating pinag-aralan
meron the wrath of God. Para bagang kung ayaw mo, ay di huwag. So, there is no hope since it is the Holy Spirit who convicts the world concerning sin and righteousness and judgment. John 16:8 yun. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Sa Romans 1:24-25, kaya't hinayaan na sila ng Diyos sa kanilang maraming pagnanasa hanggang sa hindi nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglilingkuran ang mga nilikha sa halip na lumikha na siyang dapat papurihan magpakilanman. Amen. So, pag ikaw ay naroon na sa stage na yon, hindi kayo mga kapatid, ang Holy Spirit, sinabi mo ng hanggang diyan ka na lamang. Para bang itsapera ka na. At ayaw mo nga siyang kausapin. Anong ibig sabihin noon? Ang ibig sabihin noon, where is the Spirit that will sanctify you? Napakahalaga kasi ng Holy Spirit eh. After justification by the Lord, yung sanctification, yun ang 100% activity ng Holy Spirit. Pero pag siya ay pinagbawalan mo, minura mo pa, nilapastangan mo pa, paano ang sanctification ng tao na yon? Kaya napakahalaga itong unforgivable sin ito at dapat tayo ay maging sensitive sa mga issue na tulad nito. Merong stages. By the way, ito ay para sa mga unbeliever. Pamaya makikita natin na yung unforgivable sin, ang mga believer, true believers at that, ay may katiyakan exempted. Tingnan natin pamaya ha. Pero meantime, yung mga unbeliever, yun ay naturally, they resist the Holy Spirit. Tulad na tayo magsimula, may resistance tayo sa Holy Spirit. Inibita tayo sa kana, bata pa ako, pag ako'y tumanda, wala naman akong ginagawang masama, wala naman akong ginagawang mabuti. Kayo na lamang, nagsasayang kayo ng oras. So doon nagsisimula, unbelievers. Pero one thing is sure, just like you and me, many of us, tayo mga harvest, tayo mga ani rin ng mga walang sawang manggagawa na tayo inilapitan, hindi tayo in-identified na tayo walang pag-asa. Ang sabi nga dito ay, the person may stop resisting and submits to what the Holy Spirit is saying, and as a result, will believe in Jesus Christ for eternal life. Ito yung positive. So huwag magsasawa. Kita mo ano ito? Anong bagay na ito? Ba't ito parang pusakal? Lalapitan ba natin? Mga ganun, unbeliever at that ha? Go ahead. Part yan. Kasama nyo doon sa taga-Samaria eh. Kaaway muna sila ng church. Kaaway mo. Pero puntahan din natin kasi meron nga magiging bunga. Pinipili pa. Last minute na pagsasagsag na gayaan. They are now and forever a Christian. Doon nagsisimula isang Kristiyano. Yung pag-resist sa Holy Spirit, nag-mellow na at ito na, nakaupo na at kasama na ng mga believers. Once a person has believed, they can no longer commit the unforgivable sin because it's only a sin that unbelievers can commit when the Spirit is drawing them to Jesus Christ. So yun ang una. Resist, but by the power of the Holy Spirit, pinili eh. Pinipili din niya eh. Magmemelo yun until finally, attend ako. May Bible na rin siya. Yung second dito sa parang proseso na ito, the non-Christian may continue to resist throughout his or her life and will die in a state of resistance. Wala na, lagi na lamang kontra. Hindi mo makita ng suporta man lamang, hindi mo makitaan na hindi kukontrahin yung membro ng pamilya na na-attend naman, kumisay binibigyan pa ng hadlang, kumisay nananakit pa for that. So they keep on resisting, and since they never believe in Jesus Christ, they do not receive the benefits of eternal life. Yun na kagad yun. John 3:16. For those who believe, eternal life. Pero those who do not believe, wala. Ito mangyayari. They never committed unforgivable sin, but they also never believe in Jesus Christ for eternal life. Hindi pa nila nakukommit yung unforgivable sin as specified in verse 32 ng kanilang pinagalitan, na kanilang inalipusta ang Holy Spirit kasi hindi pa nga nila kakilala eh. Pero yung not believing on Jesus Christ, John 3:16 masasakop noon, mapapahamak. At yun ay hindi hihinto doon.
hanggang sa dumating na ikaw ay kabilang doon sa mga susumpa na sa Holy Spirit. So, they simply resisted the work of the Spirit their whole life. Resist lang na resist. Wala pa siyang direct na verse 32. Pero, doon sa ikatatlong stage nitong mga conversion na ito, a person may get tired of always resisting that the Spirit is telling them about Jesus and may lash out in anger against the Holy Spirit for what He is trying them to tell them. Nagsawa na hanggang sa bumubukal na sa kanyang bibig yung paglalas out na condemning na pagkatapos ay pambubulyaw na. Hindi sa kapatiran, hindi sa simbahan, kundi ang Espiritu Santo na ang talagang kinakalaban. This person knowingly, maliciously, and repeatedly rejects and slanders the Holy Spirit for his effort to bring them to Jesus Christ. When a person commits the unforgivable sin, the Holy Spirit stops trying to convict them of sin, righteousness, and judgment. Yon ay hindi nila maramdaman na ang Holy Spirit ay sila ay kinukonvict. Wala na silang marinig. Naging bingi na. Huwag mong ituloy yan. Umalis ka dyan. Kawawa ang iyong mga anak. Wala. Hindi na makuha sa ganon. Dahil nga sila ay na-covered na ng power ng kaway. They once and for all choose to remain in their path of rebellion. The Holy Spirit will no longer convict them of their sin, of the offer of salvation, or the impending judgment. Such people have demanded to be left alone, and their request will be honored. Gentlemen. Kumbaga tulad ng nating pag-aral, hindi pipilit ng Diyos yung Kanya. Pero meron niyang pagpipilit dahil yung Kanyang pag-ibig ay naroon. Sa pamamaraan na pag-ibig sa pag-ibig, prodigal son, prodigal father. Pero hindi para yung ayaw sa Kanya ay, you know what I mean. So, yun ang ating nakita rito. Keep on evangelizing, lalo kita po natin ay kawawa ito. Sabi nga, pag ito'y nawala sa mundong ito, hindi nakilala si Kristo, yun ang pinakakaawa-awa. So, let's keep on moving. Yung ating commandment sa atin, yung divine mission natin, huwag natin sasayangin. Napakarami kasing ganito na may sisave ng Word of God. So, yun muna mga kapatid ha. At let's take a break. Kalahati na tayo, darling. So again, Sister Jam, bati muna tayo. Maraming may birthday, maraming may belated. Happy birthday! Wala pa. Thank you, Lord. Ako na, darling. Hello. Ay, sige. Yan, ang daming may birthday ngayon. Sister Shera Martinez. Oy, birthday rin pala ng ating kapatid na si Brother Ernie Villapando ng taga-Phil Estate. He's 84. No, 80. 80? 80 pa lang. Wala ka, 80. Si Brother. So, Sister Temi Bangon, Bongon, ng Antipolo na. pero dumaatin sa Quezon City. Yung. So again, mga kapatid, happy birthday, Sister Temi Bongon, Sister Esa Lasangre, Victor Dato, anak ni Juliet Kaulayan, and Ernie Villapando, Sister Shera Martinez, and belated kay Sister Bing Ramos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless you, may the Lord's light shine upon you. Happy birthday to you. Happy birthday.
Happy Thank you, Lord. birthday sa lahat ng may birthday. Oo. Announcement tayo mga kapatid, announcement. So, meron tayong covenant meeting sa June 15, 2024, 1 p.m. onwards. Ito ay gaganapin sa City Garden Grand Hotel, Makati. Lahat pong covenant members, active or inactive, are invited. But of course, kung kayo po, siguro po dapat maging active na tayo. It's about time na ito'y ating bigyan na ng buong puso at kaluluwa. And let us be reminded of our covenant with the Lord. Yung po una. So, covenant meeting, June 15. And then there will be another Life in the Spirit Seminar or LSS sa East Area. Sa June 22, this is Saturday at 8 a.m. sa worship center natin sa East, sa St. Joseph. So, ang sakop nito ay everyone, everybody. Na mga taga-Ace. Taga-Talim siguro, attend dyan. Ano? At saka yun sa Hala-Hala. I thank you, Lord. Sana maging bahagi kami niya. Miss na miss din natin. Saka, ang ganda, Sister Cora, ng mga LSS ngayon. Ano? Yes. Napaka-special ng anointing ng Holy Spirit. Yeah. Anyway. Sige po. Okay. Tuloy mo Thank na. you, Lord. Oh, sige. Pamiyayan Yusog, sister, pamiyayan Yusog natin. So, ipagpatuloy po natin, mga kapatid, yung ating pag-aaral doon sa unforgivable sin. Kanina, nagtapos po tayo, the unforgivable sin ay sa mga unbelievers. Kaya nga po, wala naman nakakatyak kung sila talaga ay pondo na doon sa pag-ibig unbeliever. Kaya yung pong ating paghayo ay kinakailangan. Pero meron pong isang manunulat, si R.C. Sproul, na naglagay ng isang sort of a scenario kung saan ang sabi niya, this unforgivable sinner can also be inside the church. Para bang in other words, he is a churchgoer, but he is not a church soldier. Siya ay nariyan, pero hindi naman talaga faithful believer of the Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, at ito'y may pattern din. Ito'y may pattern din. In other words, this is also unbeliever na naka-ano lang siya, naka-quote lang siya na believer. So, ang sabi dito, ang unang stage dito mga not true believers na ito, the deepening process begin with a person foolishly thinking they can love God and love the world. Yung pinagsabay, ang isa ay from showbiz, yung isa naman ay to add on to his qualification. For example, not all, I'm sure na meron tayong mga mababanggit ako na truly Christian yan ba mga speakers, Christian trainers, ako'y nagpapasalamat sa Diyos kasi sabi naman ni Lord ay kahit sa anong pamamaraan, basta ang salita ng Diyos ay marinig, ang Holy Spirit ang bahalang magano niyan. Pero meron kami kasi nasa sale kaya kami ay connected sa maraming motivational speaker. At kung mapapansin nyo, more often than not, they will open the seminar, the motivational talk with the Word of God. Kung hindi man sa unahan, sa gitna, at kung hindi man sa gitna, sa huli. Merong ganon. At nakakatuwa, nagiging lively, alive, because ang presence nga ng Holy Spirit naroon. Pero meron kang mapipil na hindi yon sincere. Kasi makita mo sa bunga. Pagkatapos makapag-lecture, isa nga doon, kumpare ko pa, ito na, ang palitan ulit ng kumustahan. Para bagang, napatawa ka ba sa sinabi ko? No, gumaya lang ako sa iyo ha. Yung Word of God ay ginagamit in vain. So, yun ang kalimitan na nangyayari. Dekorasyon si Lord sa dinegosyo nila. They pretend to accept Jesus Christ in their heart as Lord and Savior, but what they actually decide is to make Jesus into a garnish that will decorate their life and pacify their conviction. Parang dekorasyon. Maka-Diyos yan. Nandun ang word sa Kanya. They want the appearance of godliness, but they do not want to actually be godly. 2 Timothy 3:5. Sila'y may anyo ng pagiging maka-Diyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. They call themselves as Christ followers while not actually following Christ.
parang doon sa lesson natin ng Sunday, they use the name of Christ, but the life of Christ is where? The name of Christ, but where is the life of Christ? Thank you, Lord. They signify to the church in baptism that their old self has died. 2 Corinthians 5:17. Sinabi nila, ako'y bago na. Pero makikita agad, yung nakikita ng mundo ay hindi si Kristo. Yun pa rin dati. Let us pray na yan ay manaka-naka o halos ay wala sa ating simbahan. So, ang yung pagdalawang stage na nito, the process continue with the loss of whatever spiritual energy they once possessed. Kanina, pandekorasyon, pandagdag sa credential, pagkatapos halos ay maniwala ka na si Kristo ngay nasa kanya. Pero ang sunod noon, ay makikita mo na mawawala na yung energy they once possessed. They thought they would soothe their conscience by adding Jesus as an enhancement of their life, but they soon discovered that Jesus is not an enhancement but the Lord. So wala silang submission, wala silang pattern. Kung si Kristo ay nasa buhay ko, kung si Kristo ay narito, anong sasabihin ko, anong gagawin ko. Walang-wala ng trace of Jesus Christ. Sa 1 Timothy 4:2, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katuruan ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may manhid na budhi. The Holy Spirit brings conviction of sin upon them and calls them to true faith, but they stubbornly refuse to stop loving the world and their sin. Soon the Holy Spirit, yung kanyang tinig ay pahina na ng pahina. Katulad ng sinasabi natin, hindi bingi, kundi nagbibingi-bingihan na. Pagdating doon sa, may prayer meeting tayo ngayon. I-text mo, dati-rati, thank you Lord, thank you, tungkol sa mga word of God. Ngayon ay i-delete, ina-cancel ang inyong contact point. So, marahil, may ibang dahilan, na mispindot lang. Pero, well anyway, may sitwasyon na ganyan. I believe hindi yan ang pangkalahatang sitwasyon na nangyayari sa kalabasan. They are easily offended and are slow to forgive others. Ito yung mga tao ngayon na nawala na yung dating yumi, nawala yung dating pagkamaunawain, yung slow to anger, slow to speak, they are quick on listening, nawala na. Naging magaspang na, rude, rough. So, yun na ang mga tendency, trend. And up to the extent that the whole church, ipinagdasal na nga, kasi may nangyayari ng hindi karugod-lugod. Naapekto na ang pamilya, nagsusumbong ng pamilya, lahat ay humihingi ng tulong. Hanggang sa dumating ang oras ng taong ito, so grieve and blaspheme the Holy Spirit through their continual and open unrepentant sinning that God pronounces judgment on them while they're still alive and they are handed over to the sin they love. Napakaganda ng lesson natin that never grieve, never quench the Holy Spirit. Avoid quenching, grieving. Because that will lead to, dito na sa unforgivable sin na ito. Pag continuously, ganun ka na, ikaw mismo wala kang maririnig. At pamaya-maya, papalitan na yan ng mga binubulong ng kaaway. Sa Romans 1:24-25, kaya't hinihaya na sila ng Diyos sa kanilang maruming pagnanasa hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Tinalikuran nila ang katotohanan tungkol sa Diyos at pinalitan ang kasinungalingan. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na lumikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen tayo dito. They will not be forgiven because they do not seek to be forgiven, because they have no desire to be forgiven. Thank you, Lord. So, ang blasphemy ay napaka-seryoso na kasalanan that only unbelievers can commit, and even then, only when they have resisted the Holy Spirit for many years and have come to the point that they so completely reject what He is trying to do in their life, that they openly and verbally denounce, paulit-ulit nating narinig, the Holy Spirit and Jesus Christ and the feelings of sin and guilt in their own lives as the work of Satan in their lives. No one can be sure if we can ever know if a person has committed the unforgivable sin or not in their lives.
But one thing we can know, we have believed in Jesus for eternal life. Hindi natin, well, anyway, from oneself to the outside, yun naman, hindi mo naman agad matutukoy na ito ay hindi na ito mapapatawad ng Diyos. Kasi mayroong last minute palagi yan eh. Hindi natin alam kung sinumpa niya ang Holy Spirit. But the way he committed gross sin, na akala mo ito hindi na trabaho ng tao. Eh, huwag ka magkukonclude na ganon. For as long as hindi yon pagwawalang bahala o blasphemy to the Holy Spirit, kasi maririnig mo yun, makikita mo yun eh, ay huwag hahatulan. At we never have to make hatol. It's only the Lord. And it's the Holy Spirit that will convict. So, then again, mga kapatid, you might have committed some terrible sin. You might have said something you really respect. But whatever sin you have committed, words you have been spoken, you are still being convicted by it, which is good. Kanina na ulit natin yon. Kung nararamdaman mo ang tungkol dito at ikaw ay nakukonvict, thank you Lord. Ang Holy Spirit, hindi ka pinababayaan. God's grace covers over all your sin, past, present, and future. God wants all men to be saved through the Holy Spirit. He draws all men to Jesus Christ. If a person wants forgiveness, desire to love God, God will never turn such person away, not even. Kung ano pa man yun. So, ano ba masasabi natin dito? The good news is, tulad sinabi natin kanina, God will not allow the believers to fall under this sin because God preserves us. No Christian will ever do or ever will commit the unforgiven sin. That is not because we are incapable of committing it in of ourselves. Hindi sapagkat tayo ay malakas, hindi dapat tayo ay talagang malinis na, santo na, but because the Father preserves those whom He has given His Son and promised that He will not let any of them be snatched away. Sa John 10:27-29, ang sabi dito ay, my sheep listen to my voice, I know them and they follow me. 28, I give them eternal life and they will never perish. No one can snatch them out of my hand. My Father who has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. So yan ang statement na mapapanghawakan natin. Hindi tayo papayagan na agawin sa Diyos, kay Kristo, dahil tayo regalo sa Kanya ng ating Ama. So, the Holy Spirit, another reason, yung ating perseverance is based upon His preservation of us. We persevere because He preserves us. Hindi we are strong, we can makakaligtas, hindi sa ating katangian, but because God preserves us. And the sweetness of the Holy Spirit is to keep us from committing such unforgivable sin. That is another reason why we need to be so careful in examining our hearts. Again, lagi sa puso nagsisimula. To know that we are indeed in Christ, to know that this is not just a matter of lip service to Jesus Christ, but that the confession we make is authenticated by the reality of faith in our hearts. Sa Romans 10:9, if we declare with our mouth that Jesus Christ is Lord and believe in our heart that God raised Him from the dead, then we are all saved. Thank you, Lord. Romans 10:9. Another thing, the Holy Spirit is the Christian seal. The Holy Spirit is the Christian seal. Tayo ay sinilyuhan, sinigurado. He seals His people, and God's own Spirit come to indwell or take up residence in that believer. So, nasa atin ang Holy Spirit. Kaya, believers, 100%, hindi kasama dito sa magkukumit ng unforgivable sin. Naulit ng kanina na posibleng sa loob ng simbahan, merong hindi tunay na believer. Kung hindi mo sa loob ng simbahan, somewhere there outside, looking good, looking honest, looking generous, looking rich and very, very,
Pero sa kabila noon, ginagamit lamang siguro ang magkakataon na ang uso ay charismatic words, mga approach na ganyan. So, this is a seal. The promised Holy Spirit identifies God's people in His inheritance. The Holy Spirit provides the inward insurance that they belong to God as children of God. Romans 8:15-16, Galatians 4:6. So, tayo yung inward assurance that we belong to God. The presence of the Holy Spirit. Sa ating nga naninirahan eh. Sa Efeso 1:13-14, sa pamamagitan ni Kristo, kayo na rin na nakarinig ng salita ng katotohanan na magandang balita ang nagdudulot ng kaligtasan. At sumasampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng ipinangakong Espiritu bilang tatak ng pagkahirang sa atin. Tayo pinili na, tayo hinirang na, tayo ligtas na, tayo para kay Lord. Kaya si Lord ang masusunod sa atin. Ang Espiritu ng katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangakong Diyos sa atin at sa gayon ay pupurihin ang Kanyang kalwalhatian. Purihin ang ating Panginoon. So, dagdag lang pa. Bukod sa ito ay ipinangako ng Diyos Ama. Ang Holy Spirit, seal na tayo ligtas na. In other words, free from the committing this unforgivable sin. Pangako niya, ang Holy Spirit, silyado na kayo. Pero over and above, ang panalangin ni Kristo ay isang ding matinding maganda nating panghawakan upang tayo ay huwag maging biktima ng tukso ng kaaway about the unforgivable sin. The good news is that the Lord of glory who has saved and sealed us with the Holy Spirit will never ever let you commit the sin. Ano bang pangako o panalangin ni Kristo? Doon sa John 17:11-20, ang sabi niya, Amang banal, ingatan mo po sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin upang kung paanong ikaw at ako'y iisa, gayon din naman sila maging isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Ang pangalang ibinigay mo sa akin, pinangalagaan ko sila at walang napahamak sa kanila, maliban sa taong tiyak na mapapahamak upang matupad ang kasulatan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga nananalig sa akin dahil sa kanilang pahayag. So yung panalangin yun ay hindi lamang doon sa kausap niyang kanyang mga disipulo, kundi pati na rin doon sa mga mananalig dahil sa pangangaral ng mga naunang disipulo. At kabilang tayo doon. Thank you Lord tayo, di ba? Napakalaking pagpapala. Kinumpleto na halos lahat. All we have to do is just to respond with faith and love to the Savior and Lord Jesus Christ. Purihin ang ating Diyos. In conclusion, sometimes people worry that they may be committed the unforgivable sin. If you're worried about it, then you haven't done it. Pagka daw ay kay worry na, naku, baka ang Diyos ay aking naapusala, baka ang Diyos ay napawalan ko ng galang. So, ang ibig sabihin doon, hindi ka nagkameron ng ganong kasalanan. Kasi ang taong gumagawa ng ganong kasalanan is kalos na. Hindi na nila nararamdaman yan. Kaya tayo mga kapatid ay thank you Lord talaga. Most especially, punuin natin ang ating puso't isipan ng mga bagay na makalangit. Yung mga bagay na makalupa, alisin natin yun. And let's keep on, tulad ng ginagawa ng marami, yung ating pagtitipon-tipon. Paano makakasingit ang tukso ng Espiritu Santo kung tayo lagi na magkakasama? Nasa Good Morning Jesus, nasa Bible study, nasa fellowship, family gatherings, online and on face-to-face. Thank you, Lord. Awitan na walang katapusan halos, mga hymn, thank you, Father. At makikita po natin, mga kapatid, how blessed we are, the chosen people of God, separated for the service of our God. That's why they call us saint. Thank you, Lord. Ano po? So, ano pa ba? If you had truly blasphemed the Holy Spirit, your heart will be so completely hardened against God that you wouldn't be worrying about whether God could forgive you. Hindi tayo ganon. Agad, tayo ay nagkakameron ng kaunting sorry Lord. Sana po ay sinunod ko kayo or sorry po Lord. Ang sabi pa rito, better still, napag-aralan man natin yung unforgivable sin. So, okay lang. Ligtas na tayo kay Kristo, silyado tayo ay pinili ng Diyos Ama.
hindi niya tayo pababayang ma-snatch nino man. So therefore, peace be with you na tayo doon. Ang pag-ukulan daw natin ng pansin yung forgivable sin. Baka naman ang pag-ukulan natin ng pansin yung unforgivable, doon tayo sa doon sa forgivable. Yung lahat ng kasalanan ating napag-aralan, the 10 Commandments, the 7 sins, deadly sin, at yung pang-araw-araw na hindi dapat nating ginagawa. Committing forgivable sins but never turning to Jesus Christ for forgiveness is really sad. Minor comparado sa unforgivable, pero pagkaya na hindi mo pinag-ingatan at hindi mo hiningi ng tawad, di katulad na rin ng unforgivable. Amen, di po ba? That's practically the same as unforgivable sin. So, from the experience doon sa Calvary, nung dalawang criminal, sabi ay mga magnanakaw, both have heard the word of God, Father, forgive them for they don't know what they are doing. Ama, patawarin po sila pagkat hindi lang nalalaman ang kanilang ginagawa. The word of God is very powerful. To those na nakinig at inilagay sa puso, the one of them, in split second, show repentance. Panginoon, ipinagtanggol muna. Ba't mo ba nilalait? Nilalait is binablaspheme. Ang Diyos. Doon kasi ang nasa isip niya, pang sarili din namin. Kung talagang ikaw ay Diyos, ay di iligtas mo ikaw at saka ako. Hindi naniniwala si Kristo ay Diyos. Ang gusto niya, physical na freedom. Pero yung spiritual, hindi niya napuntahan. So in other words, yung isa, hindi nagkameron ng repentance, hindi nag-ginrab ang opportunity, na noon lang niya narinig, talagang kalos na siya. Yun ang unforgivable. So ito na yung isa. Panginoon, isama po niyo ko sa paraiso pag kayo'y naroon na. Very, very vivid example na mayroon talagang disdain na pakaliwa, disdain na pakanan. So, anong ating magiging conclusion dito? Ang conclusion natin ay, you can say thank you to the Lord that unforgivable sin is no longer affecting us, true Christian. At ipag-pray din natin kay Lord kasi another sin that is unforgivable ay yung hindi inihingi ng tawad. Hindi tayo maliligtas kung tayo ng tawad. Una kay Lord, dahil lahat ng kasalanan sa Kanya ginawa, sabi ni David. At of course, pangalawa, sa taong naapektuhan, the collateral. Kasi dapat magpatuloy ang reconciliation, ang magandang samahan para ang reconciled party ay sabay na magpapasalamat at magpupuri sa Diyos. In Jesus' name, amen, amen. Thank you, Lord. So, Pahabol na greetings oo. ay Sister Josie Tejada. Pisang po ni Sister Glo. Garcia. Birthday, oo. Happy birthday, Sister Josie. Tejado. Tejado. Sister Glo Tejado. Garcia ay kapatid ni... Hindi, Sister Glo from Makati. From Ay, Makati. Sister Glo. Teacher Glo. Akala ko yung kapatid ni Sister Simply. Thank you, Lord. Salamat po. Hindi na. Salamat, Lord. Salamat. In Jesus' name. Repeat yung song. Repeat new song composed by Sister Mercy Lalog and arranged by Brother Arnold Pangilinan. Thank you, Lord. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Natutuhan ko ng masiyahan, ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ang magikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan. Ang mabusog o magutom,
kasaganan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Natutuhan ko ng masiyahan, ano man ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos, naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, kasaganan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko, dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo.